Panibagong linggo, panibagong araw po ngayon ng Lunes. Ngayon po'y ikalabing-anim na sa buwan ng Pebrero 2026. Bagamat tapos na ang headlines. Mali na naman ako. Monday pa lang, mali na naman. Bagamat tapos na po ang Valentine's Day, hindi na natapos ang balitaan. Narito na po ang ating mga headlines. Pino Gising! Pangulong Duterte sinusulong ng isang human rights group. Pino Gising! Mahigit 300,000 katao inaasahang lalahok sa trillion peso march sa Pebrero 25. Pino Gising! Death toll sa paglubog ng MV Trisha Kirsten 3 nadagdagan ba? Pino Gising! Sa ibayong dagat, bilang ng mga nasawi sa panibagong pag-atake ng Israel sa Palestine, umabot na sa 12. Pino Gising! Stand ko rin, Palestine nga pala. Ayon, sa ating sports, Filipina Olympian Talula Prolux, 52nd place po ang kanyang pwesto sa 2026 Winter Olympics. Pino Gising! Pinadala ng employer ang sahod sa remittance center pero siningil sa empleyado ang service fee. Nako, bawal ito! Pino Gising! Totoo nga ba na maaaring maging sintomas ng serious health condition ang pagkakaroon ng bad breath? Mamaya, let's prove it! Pino Gising! At sa mundo ng showbiz, Kylie Padilla maligaya kahit walang jowa. Isigaw na ang sigaw ng sambayanan! Pinoy Gising! Alamin na ang mga viral na balita, mga trending na pinag-uusapan, kasama ang mga taong nasa balita. Pinoy Gising! Matindi pa sa kape, maingay pa sa manok. Pinoy Gising! Talaga namang lahat gising kay Daryl Justin sa Pinoy Gising! Sa DWIZ News Nationwide, DWIZ News FM Regional Stations, live din online. Bangon na, gising na! Pinoy Gising! Good morning mga one! Ano nga ba ang love? Kamusta po ang Valentine's weekend po ninyo? Kayo ba'y naka-SL ngayon? Kayo ba ay hindi papasok today dahil masama ang pakiramdam ninyo? Kayo ba ay nag-isip-isip dahil bukas special non-working holiday. Opo special non-working holiday po bukas dahil po Chinese New Year. Ngayon, ang confusion pala dito is kung ano yung tamang word na gagamitin mo para bumate sa mga nagse-celebrate ng Lunar New Year. Iba kasi, ang sinasabi pare ay Kung He Pachoy. Naman ang kadalasan at yun yung alam ng mga kababayan ho natin. Yung iba naman sa mga kababayan ho natin, sinasabi nila, ano ba yung parang Gong Si Pa Chay. Ako po hindi expert pagdating sa larangan pong iyan. Pero kung ano man po ang pagbati ninyo, in advance, ako po'y bumabati ng Happy Chinese New Year sa ating mga kapatid na mga Chinese at Filipino-Chinese. At the same time, bukod sa Happy Chinese New Year, ako po'y nananawagan na bigyan po niyo kami ng tikoy. Yan! Uy, tagal na nung huli ako. Ikaw ba pa rin Danya kailan ka huli? Nakakain ka ba ng tikoy last year? Oh, di ba? Masarap pag dinadaw-daw sa... Tama ba ako sa asukal, di ba? Dadaw-daw mo sa asukal, masarap yun. Tingnan natin mamaya din kung kay Mama Beth Samson kung nakalagay yung tikoy sa kanya sa kanyang ulam tip para sa araw na ito ng Monday. Dahil panigurado, gaya nga nasabi ko, karamihan sa mga kababayan po natin ay mga naka-SL. Scheduled leave. Ayun. Hindi po sick leave naka-scheduled leave po sila dahil malamang gusto na sulitin at gawing isang long weekend ang Monday at ang Tuesday dahil nga po special non-working holiday po bukas. Pero alam mo, may napanood ako kahapon wow, si Daryl nanonood ng balita on a Sunday. Of course! Nanonood tayo ng balita on a Sunday. Parang gusto ko makapanayam ang Labor Department para malinawan yung mga kababayan natin. Kasi parang, I think it started way back 2023 na ang February 25, alam naman po natin na yun po yung anniversary ng EDSA People Power Revolution. Parang simula nung 2023 onwards, isa po itong, take note special working holiday.
Wala ko sinabing non. Hindi kagaya ng bukas, yung Chinese New Year ay special non-working holiday. So ibig sabihin, wala pong pasok sa tanggapan ng gobyerno sa mga pampribadong sektor na opisina, maging sa paaralan po sa lahat ng antas. That's a non-working holiday. Ngayon, maraming nagkakaroon ng confusion for February 25 kasi nakalagay special working day. Magandang malinawan ho tayo. Subukan natin na Maring Winnie, Bes, tingnan natin kung pwede natin i-schedule bukas ang dole ng umaga para mag-clarify lang tayo sa kanila tungkol sa mga ganitong klaseng sitwasyon, lalo na sa kung anong dapat asahan ng mga kababayan natin na papasok po on the 25th, kung may dagdag bayad ba o wala. Pero before that, focus muna tayo sa linggong ito. Magandang Monday morning, Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Sa inyo na po ang Monday edition. Panibagong linggo po ng ating pagsasaluhan sa balitaan. Dito lang po sa inyong paboritong morning habit sa DWIC Radio Channel 23. Ito po ang Pinoy Gising. Wakey, bangon, morning na po. Morning on a Monday. 2 oras na balitaan, kulitan, kwentuhan ang pagsasaluhan na natin. Mukhang nakapagpahinga na boses ko. Ay, mabilis na kwento lang. Very quick na kwento lang to, parang Daniel. Ako po ay, noong nakaraang Friday, ay may pinuntahang konsyerto. Wow! Si Daryl lumatilim na ng concert. Ako po ay may inatinan na concert ni na Raymond Lauchenko at Jamie Rivera. Ang tawag sa concert nila ay Hey, It's Me, So It's You. Ganda ng concert nila, pare, ha? Alam mo bang si Jamie Rivera nag-TikTok? Headline yon, si Jamie Rivera nag-TikTok. Pero ang ganda ng concert, congratulations po sa lahat sa organizers at sa producers, pati sa concert director, si Calvin Neria, at saka sa kanila musical director na si Sir Adonis Tabanda sa Echo Jam Entertainment, at media sponsor, official media partner po dyan, Home Radio 97.9, ang ating FM station dito sa Alio Broadcasting Corporation. At maraming nag-enjoy, yan ay naganap nung Friday dyan sa may Isla Ballroom, sa may EDSA Shangri-La Hotel. But with that being said, marami kayong makikita mga updates dyan on air and online as well. Pero dito na tayo sa mga detalye natin. Ako po niyo mga kasama sa loob ng 2 oras sa balitaan. Ako po si Tito Daryl Justin. Pinoy Gising! 17 minuto na po, 17 minutes na makalipas ang alas 4 na morning. Dako na tayo sa nanggigising ng bubulabog, ng bubulaho at ng gugulat na detalye ng mga balita. Pinoy Gising! Welcome po sa International Coalition for Human Rights in the Philippines. Ang pagkakapangalan kina Senators Ronald Bato de la Rosa at Christopher Bongo bilang mga co-perpetrators sa kasong crimes against humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. Ayon kay ICHRP Chairman Peter Murphy, suportado nila ang limitadong paglalantad ng mga pangalan sa document containing the charges na inihain ng ICC Office of the Prosecutor. Nananawagan po ang grupo sa ICC na agad maglabas ng arrest warrants laban sa mga pinangalanan upang humarap din sa paglilitis. Iginiit ng grupo na may mga panganib ng pagsira ng ebidensya, pananakot sa mga testigo at pagtakas kung mananatiling malaya ang mga akusado. Kabilang sa 8 pinangalanan sa nasabing dokumento, si Senator Ronald Bato de la Rosa at Senator Bongo, gayon din ang ilang dating opisyal ng hustisya at pulisya. Nakatakda sa Pebrero 23 hanggang 27, next week po iyan, ang confirmation of charges hearing laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pinoy Gising! Samantala, inaasahan ng progresibong grupo na Tindig Pilipinas sa mahigit 30,000 katao, ang mahigit 30,000 po ang makikisa sa ika-3 trillion peso march sa Pebrero 25 kasabay ng paggunita ng anibersaryo ng EDSA People Power. Ayon kay Tindig Pilipinas co-convener Francis Kiko Aquino D, magsisimula ang nasabing demonstrasyon alas 8 ng umaga sa pamamagitan ng prayer march mula sa EDSA Shrine. Ang tema anya ng pagtitipon ay Tayo ang People Power laban sa korupsyon at dinastiya, na sinuportahan ng iba't ibang grupo kabilang ang mga samahang kaanib ng Simbahang Katolika, Unyon ng mga manggagawa at civil society organizations. Nilinaw ni D na kolektibong napagpasyahan ng kanilang grupo ang pagsasagawa ng ika-3 marcha sa gitna ng mabagal umanong pag-usad ng mga kaso laban sa mga sangkot sa maanomalyang flood control ng mga projects. Pinoy Gising! Tuloy-tuloy ang ating balitaan. 20 minutos na po makalipas ang alas 4 na magandang Monday morning. Umakyat na po sa 57 na po ang bilang ng mga nasawi dahil sa pagluwag ng MV Tricia Kirsten 3 sa Basilan. Ito ay kasunod ng pagkaka-recover ng 3 pang bangkay sa karagatan malapit sa Balok-Balok Island. Sa isang pahayag, sinabi ng Philippine Coast Guard na ang mga bangkay ay natagpuan sa
pinakahuling underwater operations nito. Ayon po sa ahensya, 293 na ang nakaligtas habang 22 katao pa ang nananatiling nawawala. Binigyang din ng PCG na ang mga nasabing bilang ay pinagsama-sama sa pamamagitan ng magkatuwang na verifikasyon ng Philippine National Police o PNP Scene of the Crime Dapat pala, so ko pala ito, ganito yun, sa Philippine National Police Scene of the Crime Operatives. Ayan. O so PNP SOCO, City Disaster Risk Reduction and Management Office, Coast Guard District Southwestern Mindanao at ng mga apektadong pamilya na araw-araw na nakikipag-ugnayan sa Interagency Search and Rescue Authorities. Matatandaang lumubog ang MV Tricia Kirsten 3 sa karagatan ng Basilan noong January 26. Pinoy Gising! Nararapat naman po na mabigyan sina Senador Ronald Bato de la Rosa at Christopher Lawrence Bongo ng pagkakataong magamit ang lahat ng legal remedies kaugnay ng mga posibleng kasong kinakaharap po nila sa International Criminal Court. Ito ang binigyang diin ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson matapos tukuyin ang mga nasabing senador bilang umano'y mga co-perpetrators sa kampanya kontra droga ng nakaraang administrasyon. Kailangan anyang igalang ang jurisdiksyon ng mga lokal na korte at ang umiiral na mga proseso sa bansa sa anumang hakbang na maaaring gawin ng ICC. Dagdag pa ni SP Pro Tempore o ng SP Pro Tempore sakaling maglabas ng warrant of arrest ng ICC o alinmang dayuhang hukuman, dapat muna itong dumaan sa mga korte sa Pilipinas na siyang magpapasya kung ito ay ipatutupad sa loob ng bansa. Maaari rin anyang talakayin ng Senado ang mga susunod na hakbang kabilang ang posibleng suportang maibibigay sa dalawang senador. Gayunman, sinabi ni Senator Lacson na wala pang pinal na posisyon sa ngayon dahil hindi pa naglalabas ang ICC ng Bill of Particulars na maglilinaw sa eksaktong mga kaso at posibleng kaparusahan. Pinoy Gising! Alam mo, maraming mag-aabang talaga dito sa mangyayaring hearing sa o yung mangyayaring confirmation of charges sa week of February 23 hanggang 25. Tama, 25 o 26. Basta yung last week of February po. At saka ako, napansin ko yung tungkol dun sa mangyayaring ikatlong trillion peso march. So, ibig sabihin, yun na nga yung, di ba, ang point ko kanina sa pasimula ng ating programa, ay ang February 25 nga po, ulitin ko lamang po, ay isang special working holiday. Ngayon, kung ito ay isang special working holiday, ano ang kahihinatnan na mga kababayan ho natin na sasali ho sa rally? Sila ba'y magve-vacation leave? Sila ba'y magsisick leave? O sila ba'y hindi? O ipagpapaliban ba nila ipagpasok nila sa araw ng trabaho mismo para makalahok sa nasabing kilos protesta? Kasi karamihan ng mga nangyaring rally nung nakaraang taon, if I'm not mistaken, correct me if I'm wrong, Mr. Chairman, ang Mr. Chairman natin ngayon daw dito, parang JM, si Anjo Riñon, yun daw si Mr. Chairman Correct me if I'm wrong, Mr. Chairman. Ang unang trillion peso march ay nangyari September 21. Yan po ay Sunday. September 21. Anibersaryo po yan ng pagdedeklara ng martial law. Di ba, Mr. Chairman? Ayun. Pangalawa po, Mr. Chairman, na nangyari dito ay nung November 30, which is Sunday din yun, di ba? Sunday din, pa Sunday, pero holiday kasi. Kaya walang pasok. Tama ba ako, Mr. Chairman? Okay, your session is adjourned. Okay. Ay, iba pala yan. Sorry. Kung titignan ho ninyo maigi, parehong mga walang pasok yon. Ano magiging impact nito kung sinasabi nilang, nasan ba yun? Halos 30,000 ata ang inaasahan nilang makikisa. Ano ang plano nila dito? Anong oras magsisimula? Anong oras matatapos? At ano na ang magiging pakay at ang magiging motibo ng nasabing kilos protesta ngayon na marami pa rin lumabas ng mga ebidensya and at the same time, hindi na ho natin maintindihan kung saan ba po posisyon, sinong paniniwalaan, sinong tama, sinong mali, at sino ba yung sabihin natin credible at hindi pagdating sa usapin sa issue ng anomalya sa flood control projects. Sa mga katanungan yan, ako po ay may sagot sa inyo. Ako may sagot Ang sagot ko po sa inyo, abangan sa susunod na kabanata. Tuloy ang mga balita! Gising! Mariing itinanggi ni dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre II ang anumang pagkakasangkot sa sinasabing extrajudicial killings sa kampanya kontra iligal na droga ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Aguirre, hindi niya sinuportahan at wala siyang alam sa mga sinasabing pagpatay pero handa siyang harapin ang anumang sakdal. Hindi pa anya tiyak kung may inilabas ng warrant of arrest laban sa kanya, ngunit kumpiyansang mapapawalang sala siya dahil wala anya siyang kinalaman sa mga krimen na iniuugnay sa drug war. Iginiit ni Aguirre na noong abogado pa siya ni Duterte at ng iba pang iniuugnay sa tinaguriang
Davao Death Squad, hindi pa miyembro ng International Criminal Court ng Pilipinas kaya hindi siya maaaring usigin kaugnay sa nasabing kaso. Matatanda ang kabilang si dating Justice Secretary Aguirre sa pinangalanan ng ICC bilang co-perpetrator ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pinoy Gising! Sa ilan pa natin mga balita sa oras na ito, wala pang natatanggap na feedback mula sa mga senador ang ipinadala ng Senate Blue Ribbon Committee na report kaugnay sa maanumalyang flood control projects. Kinumpirma ito mismo ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson, chairman ng naturang komite, kasabay ng pagsasabing madali nilang matitrace ang alinmang opisina kung mag-leak ang nasabing report. Ayon po kay Senator Lacson, umaasa sila na makakakuha ang kanilang committee report nang hindi bababa sa 11 pirma upang maihain ang ulat at maipasok sa calendar of ordinary business sa pagbabalik ng sesyon sa Senado sa Miyerkules. Pero sa akin, kung hindi makagather ng at least 11 signatures, di walang committee report, hindi ka naman niya pipilit sa kanila. At saka mga members sila eh. I think it is their duty, it's their responsibility, being members, na basahin at maghayag ng kanilang opinion kung sila ba'y nagdi-dissent, sila ba'y mag-interpolate, mag-amend, o kung ano man ang gusto nilang gawin. Pero para hindi mo pirmahan, bakit ka pa nag-member ng committee kung hindi ka pipirma? Iginiit ni Senator Lacson na iisa lamang ang Blue Ribbon Committee kaya't hindi naaayon sa proseso ang paghahain pa ng hiwalay na minority report na sinasabing suportado ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. Gusto ko lang ipaalala na iisa lang ang Blue Ribbon Committee. There is no such thing as a minority black Blue Ribbon Committee. Kaya yun lang pagsasagawa ng minority report even ahead of the committee report, sa akin medyo inappropriate na yun eh. Ang dapat ginawa sana, sa halip na ipinadala kay Senate President Soto, idinaan nila sa Blue Ribbon na ito yung input namin. Di sana, in-incorporate ko sa aming report kung ano man yung ang po pwedeng kunin doon, hugutin doon sa kanilang sinabit na sinasabing minority report. Yan po ang tinig ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson sa panayam ng DWIZ. Pinoy Gising! Yan po ang unang bugso ng ating balitaan ngayong panibagong linggo, panibagong araw po ng Lunes, February 16, 2026. Diyan lamang po kayo. Pwede na kayo magkape, mag-breakfast, mag-prepare na po, lalo na yung mga may pasok ng alas 5, alas 5:30. Wakey, kilos na po, gising na po. Sa oras natin na alas 4:27 na po ng morning. Iba pa mga balita sa pagbabalik ng Pinoy Gising! Pinoy Gising! Tuloy po ang mga balita natin sa Pinoy Gising sa DWIZ Ateneo Channel 23. Nagbabalik po tayo sa oras na alas 4:34 ng morning. Sa una po nating factor fake sa araw at oras na ito, ang SAF 44 daw po hindi tinayuan ng monumento at memorial para sa kanilang kabayanihan. Aber, alamin natin kung totoo ba yan o peke dito sa Fact or Fake. Bilang pagkilala sa pagbubuwis ng buhay ng ating mga sundalo, binibigyan sila ng karangalan sa pamamagitan ng mga monumento at memorial. Subalit kamakailan, lumabas ang isang balita na walang museum o Wall of Honor para sa 44 na Special Action Force officers na namatay sa Mama Sapano noong 2015. Agad kaming nag-imbestiga kung totoo nga ba ito sa Facts or Fake. Alamin mo na kung tama o mali, kung totoo o hindi. Bawalang peke. DWIZ Fact or Fake. Ayon sa aming pagsisiyasat, ito ay isang fake. Sa katunayan, may mga monumento at memorial na itinayo sa iba't ibang bahagi ng bansa bilang parangal sa kanilang kabayanihan. Sa Taguig, makikita ang SAF 44 Memorial kasama ang Pagbubugay Sculpture, Special Action Force Museum at Black Beret Monument. Sa Cavite, may monumento na may nakaukit na pangalan at larawan ng SAF 44. Sa Baguio naman, may memorial para sa 14 na SAF officers mula sa Cordillera. Nito lang Enero, ginunita rin ang ika-11 anibersaryo ng Mama Sapano Massacre sa pamamagitan ng wreath-laying ceremony kasama ang pamilya at kaanak ng SAF 44. Ang katotohanan, may mga lugar na talagang nagbibigay parangal at ginagalang ang SAF 44 sa kabila ng maling impormasyon na kumakalat online. At para sa Facts or Fake, Kim Gomez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Huwag magpapaloko, huwag magpapagancho, huwag magpapaskam. Bawal! Bawal ang peke. DWIZ Fact or Fake. Pinoy Gising!
Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, nakasalalay sa magiging laman ng panukalang anti-political dynasty kung sisertipikahan ito bilang urgent bill ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hihintayin muna ng Pangulong final version mula sa Kamara at Senado bago magpasya ang Office of the President kung bibigyan ito ng urgent certification. Kinakailangan anyang masusing i-review ang mga probisyon ng anti-political dynasty bill upang matiyak na maayos at kapakipakinabang ang mga nilalaman ng panukalang batas. Iginiit ni Yusek Castro na kapag naisumite na ang bersyon ng dalawang kapulungan, saka pa lamang matitiyak kung dapat itong pabilisin sa proseso ng legislation. Matatanda ang kabilang ang anti-political dynasty bill sa 21 priority bills na inaapura ni Pangulong Marcos na ipasa bago matapos ang Hunyo ng taong kasalukuyan. Pinoy Gising! Sa iba pa natin mga balita, iminungkahi po ni Mr. Bill D., isang businessman at miyembro ng D Dynasty sa Isabela, na dapat baguhin ang government structure at hindi lamang pagtuunan ng paglusaw sa political dynasty sa pamahalaan. Sa panayam ng DWIC, bagaman suportado niya ang anti-political dynasty bill, kahit bahagi rin siya ng dinastiya sa Isabela, ipinunta niyang dapat totally independent ang lahat ng posisyon sa gobyerno. Ayon kay D, nagsimula ang kanilang ama na si Faustino D. Sr. sa politika na may integridad at hindi umaabusong, ngunit nagbago niya ang sistema ng politika sa mga sumunod na henerasyon. Dapat kung gusto nilang baguhin, magkaroon ng tunay na pagbabago, isama rin nila, isunod nila yung struktura ng ating gobyerno, ng pamahalaan. Para totally independent lahat, di ba? Gaya kunyari sa Isabela, dapat isang governor, isang national position like congressman, at isang mayor na independent component para hindi nai-impluwensyahan ng probinsya. So, completely detached from each other. Iginiit ni D na nawawala ang accountability, checks and balances dahil magkakamag-anak ang nanunungkulan sa pamahalaan, kaya't nagiging mahirap ang patas na laban sa politika. Ako ay very much against it dahil unang-una, kapag kamag-anak mo na dyan, nasa na accountability. Maski sa struktura ng gobyerno, sa pamamayan ng gobyerno, dapat ipagbawal din ang magkakamag-anak na nanilbihan sa loob ng gobyerno. Same thing with the elected officials. Yan po ang tinig ni Mr. Bill D. sa panayam ng DWIZ. Pinoy Gising! 21 minuto bago mag-alas 5 ng morning. Parang Daniel, it's that time. Tanggap tayo ng sunod-sunod na mga report. DWIZ Patrol Report! Higit 24 na Pinoy seafarers sa mga barko ng Russia nanganganib maipit sa gyera ng Russia at Ukraine. Naritong report ng Patrol 19, Celi Ortega Bueno. Nais malaman ni Senate Committee on Foreign Relations Chairman Senator Erwin Tulfo kung ano magiging hakbang ng Department of Foreign Affairs sa Department of Migrant Workers para sa kaligtasan ng mga Pinoy seafarers sa mga barko ng Russia na nanganganib maiipit sa giyera sa pagitan ng Russia at Ukraine. Dahil dito makikipagpulong ngayong linggong ito, Senator Tulfo sa mga opisyal ng DFA at DMW ukol sa dapat gawin sa humigit kumulang 24 Pinoy seafarers na nakasakay ngayon sa ilang barko ng Russia. Ang impormasyon hinggil sa bilang ng mga Pinoy seamen ay binahagi ni Ukraine Ambassador Julilia Fediev kay Tulfo nang ito'y mag-courtesy call. Kaya nais naman malaman ni Senator Tulfo kung direct hire o dumaan sa manning agency ang nabanggit ng mga seamen. Kung dumaan sa manning agency, may pananagutan niya ang kumpanya kapag may nangyari sa mga Pinoy seamen. Pero kung sila ay mga direct hire, sinabi ni Tulfo na makabubuting pakiusapan na lang sila na muwi dahil delikado ang buhay nila. Ito sa Patrol 19, Celi Ortega Bueno, para sa impilang metodong lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Samantala, imported na sibuyas hindi kayang pabagsakan ng presyo ayon po sa DA. Kung bakit, naritong detalye ka Patrol 38, Jen Patrolya. Agad na umaksyon ang Department of Agriculture matapos ireklamo ng mga magsasaka sa Nueva Ecija ang pagbagsak ng presyo ng pulang sibuyas. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., ipinaberipika niya na sa Bureau of Plant Industry ang datos sa mga cold storage facility.
lumalabas na may 4,454 metric tons na pulang sibuyas at 5,271 metric tons ng dilaw na sibuyas na nakaimbak na karamihan ay imported. Gayunman, iginiit ng kagawaran na hindi sapat ang imported stocks upang pabagsakin ang presyo at pansamantalang punan lamang ito sa kakulangan ng supply bago ang lokal na anihan sa Marso at Abril. Hinimok din ng mga magsasaka na gamitin ang mga cold storage facility ng pamahalaan upang mapanatili ang kalidad ng ani at maibenta ito sa mas magandang presyo. Ako si Patrol 38, Jen Patrolya nag-uulat sa himpilang may todong lakas DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Ngayon naman po, ulat po mula sa ating Metro Patrol. Metro Patrol Report! Ang inaabangan ng sambayanan na namiss nila ng weekend, ang price monitoring at ulam tips. Nag-ikot po ang ating undersecretary sa Valdeco Market sa Valenzuela. Saan pa ba nag-ikot yan na Maring Winnie Ann Trinidad? Bukod sa Valdeco Market sa Valenzuela, umikot ang antay palengke Queen at Yusek sa Maypao Market, Caloocan, Agora Market sa Navotas at Malabon Bayan Market. Maraming salamat, Maring Winnie. Hindi po Munsod, Trinidad po apelyido niya, ha? Huwag niyo gawin. Iba po si Maring Winnie Munsod. Narito po si Mama Beth, kilala si Maring Winnie Munsod. Speaking of, narito na si Maring Beth Samson. Maring Beth, good morning! Yes, good morning. Paring Daryl. Yun! Di ba? Hello din kay Maring Winnie sa loob. Ibang Winnie yan. Ayan. Yung bigas natin talagang tumaas na naman, Daryl. Kasi wala na yung 32. 40 pesos ang pinakamurang bigas dyan sa apat na palengke na yan hanggang 65 pesos kada kilo. Samantalang ang baboy, still 350 ang kilo ng calcium, pigi, laman, giniling. Samantalang 380 naman ang kilo ng liempo at ang manok 190 hanggang 200 pesos per kilo. Ngayon, ang atin namang isda dyan, ang bangus 220 hanggang 340 per kilo depende sa laki. Ang galunggong 280 hanggang 320 per kilo. Yung 280 ang tinatawag na pamaksyo kasi maliliit na galunggong yan. Ang tilapia 160 per kilo, ulo ng maya-maya pangsigang sa miso 200 per kilo, samantalang yung laman na piniprito ay 260. Ang dalagang bukid, labahita, asuhos, tambakol at tanigi ay 320 kada kilo. Hipon, depende sa laki, mula 280 hanggang 600 per kilo. Samantalang meron namang nabibili na tingi na 50 hanggang 100 piso sa maliit na platito. Ang puset, 280 to 400 kalawang na yan. Sapsap, 220 at ang espada, 220 per kilo. Sa ating gulay, ang repolyo at ang Baguio beans parehong 70 na lang kada kilo. Ang patatas, 80. Sayote, 40 pesos na lang. Ang carrots, 90, pechay 60, celery 100, chicharo 200, bell pepper 160 per kilo, samantalang itong tinatawag nating siling labuyo ay 180 na lang per kilo. Ang kamatis, 50 na lang, Daryl, meron pang 45, yung medyo hilaw. Ang bawang, 120. Mababa ang sibuyas natin. Ang sibuyas na pula ay 100, mas mataas ng konti. Ang sibuyas na puti na 120 per kilo. Ang ating ulam tips, nabanggit mo ang tikoy. Sa palengke, may nabibiling murang tikoy na maliit na karton. Pwede mo yung almusal, pwede mong imerienda, pwede dessert. Magbibit ka lang ng itlog, tsaka maghihiwa ka naman maninipis na tikoy at tsaka mo ipipirito. May almusal ka na, may merienda ka na, at may dessert ka pa. Ayan. Pero mas maganda kung bigay, di ba? Mas maganda ang tikoy pag binibigay. Kung hey patchoy, penyeng tikoy. Ayan ang sinasabi. Di ba? Ngayon, sa ulam tips naman, pwede kang nilagang baboy o buto-buto. Lagyan mo ng mais, ang lasa parang bulalo. Sinigang na baboy, pwedeng hipon or isda, pwedeng sinigang sa miso. Chapsoy, pakbet, lagyan mo lang ng quail egg yan or daing, pwedeng laing, lagyan mo ng dilis. Ginisang sayote, with giniling naman yan, or kachicharong baboy, pwede na eh. Sarsyadong isda, paksiw, afritada, kaldereta, tinolang manok, Yun. at huwag kalilimutan Yan ang na. Daryl's Fried Chicken!
FC. Ayan, Lunes na Lunes, nimigay na naman siya. Para sa ulam tips, syempre, para yan kay Daryl at saka sa mga fans ni Daryl sa ating lahat sa DWIZ, Metro Patrol Beth Samson ang inyong palengke queen ng DWIC, nagbabalita ng tama. Araw-araw, magbabudget tayo ng tama. Anak Daryl, back to you. Pinoy Gising! Ang akin, pang kay Daniel, pang kay JM, para sa ating lahat. Ang unang tips ni Yusek, ni Maring Beth Samson, naging kumare bigla yun. Oh, Mama Beth, nakakailang parinig na to si Daniel, dalan mo na raw siya. Nagugutom na. Ay, sandali, 4:46, tanggap muna tayo ng isang report mula po sa probinsya. Ronda Probinsya! Rank number 10, provincial most wanted person sa Camarines Sur. Arestado nitong nakaraang araw ng mga puso. Naku, ba't nasa kote ka ng Valentine's? Alamin natin detalye mula kay Kuya Melvin Machado. Sa mismong araw ng mga puso, inaresto ng mga otoridad si alias Eli, 50 years old driver at residente ng Barangay La Purisima, Iriga City dahil sa kasong murder na walang piyansang inirekomenda ang korte. Sa datos ng PNP Camsur, nasa rank number 10 provincial most wanted person ang naturang suspect na ngayon ay nasa custody ng Bureau of Jail Management and Penology sa Iriga City. Ang pagkakaaresto sa naturang suspect ay bahagi ng simultaneous anti-criminality law enforcement operation o SACLEO. Tiniyak naman ni Police Colonel Virgilio Olale Jr., Provincial Director ng PNP Camsur, na hindi titigil umano ang Camarines Sur Police Provincial Office sa paghahanap sa iba pang nagtatagong kriminal sa lalawigan ng Camarines Sur. Ito ang Ronda Patrol, Melvin Machado para sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ngayon naman po sa Calabarzon, dalagang bigo! Bigo po sa Valentine's Day, nasagip sa tangkang, naku, kawawa naman, pagtalon sa isang tulay sa Laguna. Gaano ba kabigo yan, Kuyang Arman Cambe? Good morning! Good morning, Kuya Daryl. Dahil sa kinimkim na sama ng loob at pagkakita sa kanyang boyfriend na may kasama itong iba nung araw ng mga puso, isang 24 anyos na dalaga ang nagtangka magpakamatay kahapon sa pamamagitan ng gagawin itong pagtalon sa footbridge sa Barangay Crossing, Calamba City, Laguna. Ang dalaga na hindi pinangalanan ay napigilan tumalon ng pakiusapan at pakalmahin ng mga responding rescuers. Ayon sa dalaga, labis umano niyang dinamdam na ipagpalit siya ng kanyang boyfriend sa iba. Ilang nagdaraan sa nasabing tulay ang nakapansin sa dalaga na may gagawin itong kakaiba kung kaya't maagap silang humingi ng tulong sa mga pulis na nagpapatrolya sa lugar. Nasa maayos na kondisyon o kalagayan ng dalaga na nilapatan agad ng atensyong medikal ng mga rescuers. Arman Cambe mula Calabarzon, nagulat pa si Pila May Todong Lakas. DWIC nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Ko'y mananawagan lang sa ating mga kababayan na nabibigo sa pag-ibig. Nasa Valentine's season, nasa love month pa rin naman ho tayo. Hindi po ibig sabihin na pag kayo'y nabigo sa inyong nililigawan, na kayo'y nabigo sa inyong mga boyfriend at girlfriend, tapos na po ang buhay ninyo. Okay? Kasi hindi dapat yan ang be-all and end-all ng inyong buhay. At the end of the day, di ba gaya nga na sinasabi ng karamihan sa atin, pag nabigo ka, marami pang iba dyan. Explore out there. Huwag mo naman gawing shopping cart. Oo. Mo naman! Naging marupok. Hindi, pero huwag ninyong gawing shopping cart ang relasyon. Hindi kasi magandang gawing, hindi ho dapat kinokolekta ang inyong mga nagiging karelasyon. Ang magandang ginagawa po dyan, pag natapos ang isa, may heartbreak, may sakit, may lungkot, may lugmok, pero at the end of the day, dapat magpursigi ho tayo na mag-move forward at maging better pa for today than yesterday. Dapat maganda kasabihan yun, to be a better person today than yesterday. Isang tao lang yan, marami pa kayong pwedeng mahanap at marami pang oportunidad na baka mamaya, sabi nga ni Lord, hindi siya yung taong para sa'yo dahil si Lord may inihahandang better person para sa'yo. Para kay ate, prayers i-provide natin at sana dun sa report ni Kuyang Arman, patuloy na bukod sa atensyon medical na siguro yung physical medication sa physical health na tinitingnan dun kay dun sa dalagang nagbalak tumalon dahil sa pagkabigo niya sa pag-ibig ng Valentine's. At the same time, pati mga mental health professionals tutukan maigi yung kaso ni ate para mas lalo pang hindi na maulit. And at the same time, kung kayo po ay may kinikimkim, always find people who will support you o kailangan ninyong alamin sa sarili ninyo if hindi kayo okay at hanapin yung courage na sabihin ito sa mga taong pinagkakatiwalaan ninyo na hindi man yan kamag-anak o hindi man yan magulang ninyo o kamag-anak ninyo,
never be afraid to seek professional help. Sa oras po natin na 9 na minuto bago mag-alas 5 ng morning, iba pa mga balita, NBI at ating unang showbiz sa pagbabalik ng Pinoy Gising! Pinoy Gising! Ngayon po ay araw po ng Lunes, unang araw ng pagtatrabaho sa linggong ito. Ikalabing-anim na po sa buwan ng Pebrero 2026. Balikan natin ang ating mga headlines. Pinoy Gising! Pag-aresto sa mga co-perpetrator ni dating Pangulong Duterte, suportado ng isang human rights group. Pinoy Gising! Pagdalo ng higit 30,000 katao, inaasahan sa trillion peso march sa Pebrero 25. Pinoy Gising! Death toll sa paglubog ng MV Trisha Kirsten 3, 57 na. Pinoy Gising! Sa ibayong dagat, bilang ng mga nasawi sa panibagong pag-atake sa Israel sa Palestine, pumalo na sa 12. Pinoy Gising! Filipina Olympian Talua Prolux 52nd place po sa 2026 Winter Olympics. Pinoy Gising! Totoo nga ba na maaaring maging sintomas ng serious health condition ang pagkakaroon ng bad breath mamaya? Let's prove it! Pinoy Gising! 4-year high school system, ibabalik na daw po yan ng DepEd sa susunod na school year. Alamin natin mamaya kung totoo o hindi sa Factor Fake. Pinoy Gising! At sa showbiz, bebot trend dina Jeneline Mercado at Dennis Trillo, kinagiliwan ng netizens. Talaga namang lahat gising kay Daryl Justin Pinoy Gising! Oh, na Aldrin! Si Aldrin na kasi nandito. Ito may laok na. 4 na minuto na po. 4 minutes na makalipas ang alas 5 ng morning. Anong tawag dito? Ikaw pare, pa-rides ka na last week. Kala mo, di ko nakita. Ha? Pa-rides ka. May helmet ka, may helmet. Ayan, ha? Kasi pag wala, yari ka. Minsan, inaabutan mo pa naman yung nasa alas 5 ng hapon. Pag di mo pagka nakita ka yari ka lalo. Si Bong Nebrio po yung tinutukoy ko, ha? O siya, 5:04 po ng magandang Monday morning. Good morning po ulit sa lahat na nakikinig sa radyo, TV at online. Balikan na po natin ang iba pang detalye ng mga balita. Pinoy Gising! Iginiit po ni House Public Accounts Committee Chairman at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na walang bigat ang mga kumakalat at dokumentong tinaguriang Bersamin Files na nag-uugnay kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga irregularidad sa pondo ng pamahalaan. Ayon kay Congressman Ridon, hanggat hindi kinukumpirma ni dating Undersecretary Adrian Bersamin ang authenticity ng mga nasabing mensahe, mananatili lamang itong sabi-sabi. Hindi din anya dapat ituring na actionable information ng anumang investigative body ang mga dokumento hanggat walang malinaw na basehan ang pinagmulan nito. Tugon ito ni Congressman Ridon sa mga alegasyong lumabas hinggil sa mga sinasabing palitan ng mensahe sa pagitan ni Bersamin at Pangulong Marcos ukol sa kickback sa flood control projects. Nauna nang itinanggi ng Malacanang ang mga nasabing akusasyon at tinawag itong walang basehan habang wala pang ipinapakitang matibay na ebidensya. Pinoy Gising! Sa iba pa nating mga balita, iginiit ni Dr. Elizabeth Canlas Pineda, isang psychologist na hindi patas na tawaging mahina ang kabataan dahil sa depression na iniuugnay sa paggamit ng social media. Kasunod ito ng pahayag ni Senator Robin Padilla na nagsasabing weak o mahina ang mga kabataan ngayon kumpara sa kanilang henerasyon. Ayon kay Dr. Pineda na batay sa pag-aaral sa Australia, walang pagkakaiba sa mental health issues tulad ng depression sa pagitan ng mga kabataang gumagamit ng social media at hindi gumagamit nito. He was really directly telling the generation as of today na they are weak. Of course, sa mga nakakarinig, lalo na po yung ating mga Gen Z, millennials, I also ask kung ano ang pakiramdam niya sa ganitong klaseng comment. And I totally agree na it is so negative para sa kanila to hear na they are being labeled as weak because of social media. Binigyang diin ni Dr. Pineda na mahalaga ang papel ng pamilya at parental supervision sa mental health ng mga kabataan at ibinabala niya ang negatibong epekto ng paggamit ng AI chatbots o artificial intelligence chatbots sa pag-assess sa kondisyon ng mental na kalusugan. So kung halimbawa ay nagdi-depend ka solely on the Meta or on the chatbots or this media platform with regards to your sa yung mental health condition, it is really dangerous to just rely on that dahil unang-una hindi mo pwedeng i-substitute
ang face-to-face consultation with a professional, which is either a psychiatrist, a psychologist, or any mental health person. Actually, totoo naman kasi sa anumang aspeto ng buhay, mas nalaman natin ito paring Aldrin nung COVID-19 pandemic na walang tatalo sa physical o face-to-face interaction natin sa ating mga kapwa kaysa sa nakikipag-interact lang tayo sa harapan ng screen, sa harapan ng telepono ho natin o hindi kaya sa pamamagitan ng pagtawag. Really, nothing beats face-to-face o yung personal o physical interaction sa ating mga kapwa. Yan po ang tinig o napakinggan ninyo ang tinig ni Dr. Elizabeth Canlas Pineda sa panayam ng DWIZ. Iginit ng Chinese Embassy na hindi opsyon ang pagpapataw ng parusa laban sa mga opisyal ng Pilipinas na naging hayagan sa kanilang pagpuna sa mga diplomat ng China at nakikipagbangayan sa kanila sa isang world war. Ayon sa embahada, inilabas nila ang pahayag bilang tugon sa mga komento sa kanilang mga post na nagbumungkahi ng mga parusa tulad ng pagbabawal sa mga mambabatas ng Pilipinas at kanilang mga pamilya na makapasok sa China, pag-freeze na kanilang mga ari-arian doon kung mayroon man o pag-uutos sa mga mamamayang Chino at mga institusyon na huwag makipagnegosyo sa kanila. Iginit po ng embahada na may kalayaan ng kahit sino na magpahayag ng kanilang mga pananaw at may kalayaan din sila na tumugon. Nabatid na idineklara ng Municipal Council ng Kalayaan Palawan si Ambassador Jing Kwan bilang persona non grata nitong mga nakaraang linggo. Bilang tugon, sinabi ng embahada na ang 16 na lokal na opisyal na nasa likod ng deklarasyon ay pinagbawalang makapasok sa China, Hong Kong at Macau. Samantala, tinawag ng isang maritime law expert na away bata ang hamon ni Senador Rodante Marcoleta sa public debate laban kay dating Senior Associate Justice Antonio Carpio kaugnay sa issue sa West Philippine Sea. Ayon po kay Dr. J. Batumbacal, professor ng UP Law Department at Maritime Studies, ginawa lamang ni Senator Marcoleta ang mga pahayag bilang propaganda para lituhin ang isipan ng taong bayan. Pinabulaanan naman ni Dr. Batumbacal ang binanggit ng senador na mga coordinates na kailangan para ituring na atin ang West Philippine Sea. Hindi po kailangan ng longitude, latitude, yung mga coordinates na hinahanap niya para magkaroon tayo ng West Philippine Sea. Dahil ang ating pag-aari ng West Philippine Sea o yung mga likas yaman sa West Philippine Sea ay dahil sa UNCLOS. At sa UNCLOS, ang kailangan mo lang gawin para malaman kung hanggang saan ang sayo ay magsukat ka ng 200 nautical miles mula sa baseline. Walang sinasabi na maggawa ka ng coordinates para hanapin mo yung hangganan tapos isumiti mo sa UN o sa kung saan mang body. Walang ganon. Nilinaw po ni Dr. Batong Bakal na legal na pag-aari ng Pilipinas ang Kalayaan Island Group dahil sa effective occupation at hindi ito nakadepende sa distansya mula sa mainland. Wala pong relasyon yung distansya dyan dahil ang exercise ng sovereignty ay hindi na po at ang acquisition ng territory ay hindi po base sa distansya. No? Maaari ang land territory mo ay magkakalayo, for example, at mas malayo pa sa 200 nautical miles. Walang problema yon. At maraming bansa sa ngayon ay ganun nga. No? Katulad ng US na ang Hawaii ay more than 1,000 miles yata ang layo sa mainland. Yan po ang tinig ni Dr. J. Batong Bakal, professor ng UP Law Department at Maritime Studies sa panayam ng DWIZ. Nanindigan po ang Philippine Navy na hindi naaapektuhan ang mga sundalong Pilipino na sa umiinit na palitan ng pahayag laban sa China kaugnay ng usapin sa West Philippine Sea. Ayon kay Navy spokesman Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, batid ng mga sundalo ang kanilang mandato at malinaw sa kanila ang mga isyong kinakaharap dahil sila mismo ang nasa frontline. Hindi anya kapwa Pilipino ang kalaban sa isyu kundi ang mga nanghihimasok sa teritoryo ng bansa. Iginit ni Admiral Trinidad na hindi nagmumula sa panig ng Pilipinas sa mga maling naratibo kundi ang panig o kundi sa panig ng China na tinukoy niyang adversary sa Chinese o na Chinese Communist Party. Patuloy naman anya ang modernisasyon ng hukbong dagat kabilang ang pagdagdag ng bagong barkong pandigma at ang pagsasagawa ng maritime patrols kasama ang mga kaalyado sa pinagtatalunang karagatan. Tuloy-tuloy para natin balitaan sa oras na alas 5:12 na magandang Monday morning. Nasawi ang isang miyembro ng Philippine Army habang sugatan naman po ang isa sa naganap na sagupaan laban sa New People's Army o NPA kahapon sa Tanhay City, Negros Oriental. Ayon po sa 11th Infantry Division, nagsasagawa ng security patrol ang mga sundalo ng makasagupa ang 7 miyembro ng NPA Southeast Front Komiteng Regional ng Negros, Cebu, Bohol, Siquijor. Isinugod sa ospital ang 2 unit habang dinilarang dead on arrival naman po
ang isa sa kanila. Samantala, sinispindi na ni Mayor Jose Orlino ang klase sa mga sumusunod na barangay sa Barangay Santo Niño, Palu, Bahian at Barangay Santa Cruz Nuevo upang tiyakin ang kaligtasan ng mga estudyante, guro at iba pang school personnel. Pinoy Gising! Kinumpirma naman po ng Department of Agriculture na hindi sapat ang dami ng iniaangkat na sibuyas upang pababain ang presyo ng pulang sibuyas sa gitna ng mga pangamba ng mga magsasaka. Ayon po kay Agriculture Secretary Francisco T. Laurel Jr., ipinapakita ng datos na hindi naman binabaha ng imported supply ang merkado kundi pinupunan lamang ang kakulangan sa supply nito. Gayunman, sinabi ng kalihim na masusing sinuri ng ahensya kung bakit bumaba ang presyo ng sibuyas sa panahong ito ng taon gaya ng pahayag ng mga magsasaka. Inilabas ng DA ang pahayag bilang tugon sa reklamo ng mga magsasaka sa Nueva Ecija patungkol sa umano'y matinding pagbagsak ng presyo ng pulang sibuyas. May natanggap umanong ulat ang kagawaran na naiipon ng mga imported na sibuyas sa mga cold storage facility sa Central Luzon na nakaapekto sa farm gate prices. Batay sa verifikasyon ng Bureau of Plant Industry, 82% ng mga cold storage warehouse ang may mahigit 4,400 metric tons ng pulang sibuyas at mahigit 5,200 metric tons ng dilaw na sibuyas hanggang Pebrero 13 at karamihan ay mula sa ibang bansa. Pinoy Gising! Sa pagpapatuloy pa rin ng ating balitaan, naniniwala si Dr. Albert Causo ng Metals Industry Research and Development Center ng Department of Science and Technology o DOST na malaki ang maitutulong ng makabagong teknolohiya sa pagpapalago ng ekonomiya ng bansa. Ayon kay Dr. Causo, isinusulong nila simula nitong nakarang taon ang programang 4 na layuning palakasin ang productivity ng mga lokal na negosyo at lumikha ng mas maraming trabaho. Bilang balik scientist mula Singapore, bit-bit ni Dr. Causo ang pag-asa na mahikayat ang pamahalaan at mga negosyante na gamitin ng robotics, AI o artificial intelligence at 3D printing sa iba't ibang industriya sa bansa. Lilinawin ko lang po, bagamat parang kapalit ng tao yung mga teknolohiya katulad ng robot, na hindi yun yung original na intention. Ang intention talaga natin, palaguin yung productivity at efficiency ng isang business. Kumbaga, kung parehas lang ang input, dahil may makinarya, mayroong mga teknolohiya, pwedeng dumoble yung output. Ipinunto ni Dr. Causo na ang pangunahing hadlang sa pag-adapt ng makabagong teknolohiya sa Pilipinas ang kakulangan sa cash flow ng mga negosyo para sa investments at upskilling sa mga manggagawa. Kailangan mapawi na yung takot kaya pag-aanilangan ng ating mga kababayan pagdating sa teknolohiya. Hindi lang naman AI, no? Pero yung iniisip nila parang mawala akong trabaho. Pero kung mas marami kang alam, mas maraming opportunity. At mas malalaki din ang kita mo. Pero at the same time, Doc, if you have good technology, if you have good manpower, but the economy is not good, at there's no reason to make bigger output or larger output kasi walang bibili because the economy is down. Yan po ang tinig ni Dr. Albert Causo ng Metals Industry Research and Development Center ng Department of Science and Technology o DOST sa panayam ng DWIZ. Pinoy Gising! Itinuturing ni Marikina City 2nd District Representative Romero Miro Kimbo na bagong pogo ang iligal na kalakalan ng sigarilyo sa bansa na anya ay pinatatakbo ng mga dayuhan. Ayon kay Congressman Kimbo, may mga natuklasang iligal na operasyon ng paggawa ng sigarilyo sa Central Luzon na pinamamahalaan umano ng mga dayuhan kabilang ang ilang Chinese nationals na sinasabing may kaugnayan sa mga ipinagbabawal na Philippine Offshore Gaming Operations o POGO. Dagdag pa ng mambabatas posibleng lumipat ang mga nasabing grupo sa illegal na tobacco trade matapos ipahinto ang offshore gaming operations noong 2024. Sinabi ni Congressman Kimbo na dahil sa organisadong sindikato na ibebenta ang mga illegal na sigarilyo sa halagang 40 pesos kada kaha, mas mababa kaysa sa karaniwang presyo na 180 hanggang 200 pesos na nagdudulot ng pagkalugi sa mga lehitimong produkto at sa koleksyon ng buwis ng pamahalaan. Nauna nang ibinunyag ni Interior Secretary John Vic Remulla na may dalawang politiko mula sa Central Luzon na anya may kaugnayan sa illegal na produksyon ng tobacco ang nagtangkang makipag-ugnayan sa kanya. Pinoy Gising! Ay nako talaga, pagdating sa malalaking pera na hindi ninyo alam kung paano nakukuha, basta't may paraan, gagawa at gagawa ng paraan. Paano ano lang yan? Parang Aldrin, yung dating programa natin, alam mo yan, di ba? Sabi nila, pera-pera lang yan. Di ba? Pero yung pera-pera lang yan dito, yon na tamang pananalapi yon. Etong binabasa natin, hindi ho talaga ito tamang pananalapi. Ay
Nako, sa iba pa natin mga balita, nilinaw ng National Police Commission ng NAPOLCOM na hindi otomatikong kinakailangan ang pag-aresto sa ilalim ng umiiral na police traffic procedures. Kasunod ito ng insidente kung saan muntik nang makasuhan ang isang driver na nakasagasa sa estudyanteng nahulog mula sa platform ng LRT-1 sa Quezon City. Ayon kay NAPOLCOM Vice Chairman Rafael Vicente Calinisan, walang probisyon sa kasalukuyan nilang manual na nagsasabing obligadong arestuhin agad ang sangkot sa aksidente. Karaniwan anyang ginagawa ng mga pulis ang pag-aresto sa mga kasong may namatay sa insidente upang maiwasan nilang maparatangan ng grave misconduct o negligence. Binigyang diin ni Kalinisan na kasalukuyang nirerepaso ng NAPOLCOM at ng Philippine National Police ang umiiral na police traffic procedures upang malinawan kung paano dapat gamitin ng mga pulis ang kanilang diskresyon sa aktwal na operasyon ng kalsada. Gising! Sa oras natin na 18 minuto, 18 minutes makalipas ang alas 5 ng morning, netong nakaraang weekend, itong Valentine's weekend, bagamat nung Sabado halos umulan po maghapon, kung hindi ako nagkakamali, baka mag-agree yung iba sa akin dito kahapon po, saksakan po ng init dito sa Metro Manila. Ang tanong, may amihan pa ba o wala na? At kung may amihan pa, mararamdaman pa rin ba ito sa malaking bahagi ng bansa? Lalo't higit dito po sa Metro at Mega Manila, alamin natin sa ating weather report. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon. Whether we like it or not, ito ang magiging DWIZ Weather Report. Ang latest sa lagay ng panahon ihatid sa atin mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Narito po ang kanilang weather specialist na si Gideong Alzar Aurelio. Sir Alzar, happy Monday po. Magandang umaga po sa ating lahat. Pag-init na panahon natin narasan ngayong araw ay nasang pa rin hanggang ngayon at pagpapatuloy sa susunod na isa o dalawang araw dahil sa paghina ng amihan at shear line. Yung amihan ay naapektuhan na itong silangang bahagi ng Northern Luzon at yung shear line naapektuhan itong silangang bahagi ng Northern Luzon samantalang amihan sa bandang extreme Northern Luzon. Kahit na mainit na panahon inaasahan sa bansa, meron pa rin mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm ngayong araw, dulot ng amihan at shear line. Dulot ng amihan at easterlies sa Cagayan, Isabela, Aurora at Quezon. Samantala sa lalabing bahagi ng bansa, isolated na mga pag-ulan ang mararanasan ngayong araw. Walang gale warning, ibig sabihin na tayong nakikita ang matataas ng alon sa ating karagatan sa bansa. Pero paalam na parating mag-ingat dahil sa mga thunderstorm na inaasahan ngayong araw, lalo na nasa hapon o sa gabi. Wala man tayong namomonitor na LPA o bagyo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Yan ating update mula sa Pag-asa. Ako po sa Alzar D. Aurelio. Sir Alzar, may isang katanungan lang po kasi ang daming mga kababayan natin nagme-message po sa amin ngayon. Nabanggit po kasi ninyo na humihina na po yung amihan. Ibig sabihin, naranasan na po ba natin yung huling surge ng northeast monsoon o may inaasahan pa tayong muling paglakas nito habang nasa latter part na po tayo ngayon ng buwan ng Pebrero, sir? Well, dati ng araw, Webes o Biyernes, muli lalakas ang amihan at maapektuhan ng Luzon, Visayas. Itong amihan season ay kadalasang matatapos hanggang sa mid-March. Ayun, okay. At least pwede po pala nilang ihanda ang kanilang mga jacket lalo na kung lalamig. Sir Alzar, maraming salamat at good morning po sa inyo dyan sa Pag-asa. Maraming salamat po. Good morning. Maraming salamat. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon. Whether we like it or not, DWIZ Weather Report. Gising! Maraming salamat kay Ginoong Alzar Aurelio ng Pag-asa. Ngayon naman, paring Aldrin, tanggap muna tayo ng mga reports. Pagbabawal ng pag-aangkat ng poultry products sa Illinois at Wisconsin, inalis na ang detalye mula ka Patrol 38 Jen Patrolya. Inalis na ng Department of Agriculture ang pansamantalang pagbabawal sa pag-aangkat ng poultry products mula sa Illinois at Wisconsin habang natiling suspendido ang imports mula sa Kansas dahil sa patuloy na pagkalat ng avian influenza. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr.,
Batay sa pinakahuling ulat sa kalusugan ng mga hayop, hindi nasakop ng statewide trade restrictions ang Illinois at Wisconsin sa ilalim ng 2016 Animal Health Agreement ng Pilipinas at Estados Unidos. Dahil dito, maaari na muling mag-angkat ng karne ng manok, itlog, day-old chicks at poultry semen mula sa dalawang estado alinsunod sa umiiral na sanitary regulations. Gayunman, nanatiling ipinagbabawal ang pag-aangkat sa lahat ng poultry imports mula sa Kansas matapos makumpirma ang pagkalat ng H5N1 sa ilang county na lumagpas sa itinakdang threshold sa kasunduan. Tanging mga kargamentong naiproseso bago noong December 19, 2025 at kasalukuyang nasa biyahe ang papayagang makapasok kung kumpleto sa dokumento. Ang hindi susunod ay haharangin at kukumpiskahin sa mga pantalan. Git ng kagawaran, bahagi ito ng kanilang risk-based approach upang mapanatili ang seguridad sa pagkain habang pinoprotektahan ang lokal na industriya ng manok. Ako si Patrol 38, Jen Patrolya, nag-uulat sa himpilang may tadong lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Ngayon naman po ulat sa ating regional station. Bus liner na tumba sa bayan ng Lambunao, Iloilo mula 89.5 DWIZ News FM Western Visayas. Narito si Kuyang Richard Bertuso. Natumba ang isang unit ng Kalinog Bus Line sa Barangay Maribong, Lambunao, Iloilo. Ayon kay Police Lieutenant Gabriel Magera, hipin ng Lambunao Municipal Police Station. Galing sa Iloilo City, ang bus nang makaranas ito ng problema sa preno sa Barangay Hinis, Lambunao, hanggang sa tuluyang natumba at bumangga sa Barangay Maribong. Sa naganap na aksidente, nabangga ng bus ang dalawang motorsiklo at isang tricycle. Sa kasalukuyan, dinala sa ospital ang mga sugatang biktima, pati ang mga pasahirong nagtamo ng minor injuries. Patuloy ang investigasyon ng pulisya kaugnay ng insidente. Mula dito sa DWIZ News FM 89.5 Western Visayas, Richard Cordero Bertuso, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Ngayon naman, kung may nababasa po kayong mga claim online na ibabalik na po ng DepEd sa susunod na school year, yung 4-year high school system, ibig sabihin from grade 7 to grade 12, yung junior at senior high, babalik daw nila dun sa dating first year, second year, third year at fourth year high school. Pero kung kayo ho'y nakabasa niyan at agad-agad naniwala, preno muna, alamin muna natin kung yan ba ay fact or fake. Isa pa rin sa mga pressing issues ng ating bansa ang edukasyon. Sa nakalipas na halos 1.5 dekada, nagkaroon ng malaking pagbabago sa basic education system natin na naisakatuparan sa pamamagitan ng Republic Act No. 10553 o ang tinatawag na Enhanced Basic Education Act of 2013. Pero mula noong taong 2024 hanggang sa kasalukuyan, kaliwat kanan ng panawagan sa ating pamahalaan, lalo na sa Department of Education o DepEd na i-review at ayusin ang senior high school curriculum. Bagamat kumilos naman ang pamahalaan at nagkaroon ng rollout ng decongested K-12 program noong buwan ng Enero, tila may problema pa rin sa edukasyon. Idagdag na rin natin dito ang mga unverified post na kumakalat ngayon na nagsasabing ibabalik na daw ang 4-year high school system sa ating bansa. Kung may katotohanan man ito, tuluyan itong bubuwagin ang K-12 program. For sure, ilan sa ating mga kababayan, lalo na mga magulang at mga mag-aaral na kasalukuyang nasa junior at senior high ang malilito, kakabahan, at yung iba maiinis na naman. Pero bago paniwalaan ang post, alamin muna kung ito ba ay fact or fake. Alamin mo na kung tama o mali, kung totoo o hindi. Bawalang peke! DWIZ, fact or fake? Sa aming ginawang pagsisiyasat, ang Facebook post mula sa page na Walang Pasok Advisory Updates ay nakakuha na ng tinatayang 86 reactions, mahigit 100 komento at humigit kumulang 1,200 shares. Ang naturang page ay may nasa 1,500 followers. Ayon sa post, matapos sumano ang masusing verifikasyon at pagpaplano, inununsyo raw ng DepEd ang pagbabalik sa dating 4 na taong high school curriculum.
Ginamit din sa post ang logo ng DepEd at ng Commission on Higher Education o CHED na nagpapahiwatig na ang desisyon ay umano'y pinagtibay ng dalawang ahensya. May kalakip din link ang post na sinasabing naglalaman ng opisyal na anunsyo. Mayroon ding mga videos online na tila ibinabalita ng isang kaduda-dudang newscaster ang pagtatapos ng K-12 program. Agad na nag-react ang ilang netizens kung saan may nagsabing hindi umano epektibo ang K-12 program at dagdag gastos lamang ito, habang ang iba naman ay nagpahayag ng pangamba sa magiging epekto nito sa kasalukuyang senior high school students. Ngunit napag-alaman ng aming news and information team na hindi inalis ang K-12 program. Sa madaling sabi, fake ang naturang post at claim. Sa katunayan, naglabas ng advisory ang Department of Education o DepEd kamakailan upang pabulaanan ng claim na aalisin ang grades 11 at 12 sa school year 2026-2027. Dagdag pa dito ang link na kalakip ng post na sinasabing naglalaman ng detalye tungkol sa umano'y desisyon ng Education Department ay hindi tumuturo sa isang lehitimong government website. Sa halip, ito ay nagre-redirect sa isang listing ng household product sa isang online shopping platform. May ilang netizens din ang agad nakapansin sa kahina-hinalang link at nagbabala sa comment section, habang ang iba ay itinag ang DepEd upang mabigyang pansin ang maling impormasyon. Nanawagan din ng Education Department sa mga gumagamit ng social media na maging mapanuri at maingat sa pagbabahagi ng impormasyon online at sumubaybay lamang sa kanilang mga beripikadong social media accounts para sa mga opisyal na anunsyo at updates. Para sa Fact or Fake, Daryl Justin, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Huwag magpapaloko, huwag magpapagancho, huwag magpapaskam. Bawal! Bawal ang piki. DWIZ, Fact or Fake. Pinoy Gising! Osya, sana nalinawan kayo na hindi pa rin tayo babalik sa 4-year traditional na high school system sa ating Fact or Fake report. Diyan lamang po kayo, Philippine Standard Time! Yumayahoy na alas 5:29 ng morning, iba pa mga balita sa pagbabalik ng Pinoy Gising! That time check was brought to you by Bing. Tuloy-tuloy po ang ating balitaan sa Pinoy Gising sa DWIZ at Aliw Channel 23. 32 minuto na po, 32 minutes na makalipas ang alas 5 ng Monday morning. Baka mamaya hindi pa kayo bumabangon, bangon na po, wakey na po, kilos sa po tayo, baka kayo'y malate. Habang kayo'y nag-aasikaso ngayong morning at nakikinig balitaan, paring Aldrin, tanggap tayo ng balita ulit mula sa probinsya. Boracay Island, mayroong aktibidad kasabay po ng nagaganap na Valentine's Day. Ang detalye, nagbabalik mula 89.5 DWIZ News FM Western Visayas, si Kuyang Richard Bertuso. Kasabay ng Valentine's Day ng isang araw, isinagawa sa isla ng Boracay ang coastal at underwater cleanup at Unity Zomba Session. Ang cleanup ay bahagi ng Project Pristine ng Malay Aklan bilang pagpapakita ng pagmamahal sa kalikasan at sa isla ng Boracay. Nagpapasalamat naman ang LGU sa lahat ng sumama at sumuporta sa selebrasyon, lalo na sa mga tourism frontliners, service providers at mga ahensya ng pamahalaan. Mula dito sa DWIZ Nas FM 89.5 Western Visayas, Richard Cordero Bertuso, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng Pinoy Gising! Samantala, report po mula sa ating Metro Patrol. Mga kapitan ng barangay sa bayan ng San Ildefonso, Bulacan, binigyan ng seminar tungkol sa batas sa pagbabawal ng maingay na tambutso. Ang report mula kay Kuyang Louie Angeles. Kuyang Louie, good morning. Yes, good morning. Matagumpay na isinagawa ang isang seminar hinggil sa Republic Act number 10833 at Presidential Decree number 1612 at mga umiiral na batas at lokal na ordinansa tungkol sa paggamit ng illegal na modified at mga muffler sa naginanap sa bayan ng San Ildefonso. Tampok bilang resource speaker si Attorney Jeremiah Crisostomo mula sa Public Attorney's Office o FAO. Dinaluhan ang nasabing gawain ng mga barangay opisyal at mga miyembro ng Traffic Management Unit at maging ang mga may-ari ng junk shop at iba pang mga stockholder
stakeholder na tinalakay ang pangunahing tagapagsalita at mahalagang posisyon ng batas at maging mga kaukulang parusa at mga pamamaraan sa pagpapatupad kaugnay ng illegal modified ng mga mapler, pati na rin ang mga tungkulin at responsibilidad ng mga kinaukulang sektor. Bibinigyan din niya ng mahalagang papel ng mga opisyal ng barangay sa epektibong pagpapatupad ng mga ordinansa ng Traffic Management Unit sa pagpapatupad ng sa mga junk shop owner sa pagtiyak na walang illegal na modified muffler na tinatanggap o pinagpapalit sa kanilang mga establishmento. Mula rito sa Bulacan, Metro Patrol Lueles para sa Impilometro Dulakas, DWIC, babalita ang tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Samantala mula Bulacan tawid tayong Kamanava. Mahigit 1,000 couples o pares ikinasal sa Caloocan bilang bahagi ng kanilang pong 64th cityhood anniversary. Ang good news detalye mula kay Mama Beth Samson. Mahigit 1,000 pares ang nagpalitan ng kanilang I-do sa taon ng Kasalang Bayan sa Caloocan City Sports Complex. Ang Kasalang Bayan ay pinangunahan at binasbasan ni City Mayor Dale Gonzalo Along Malapitan bilang bahagi ng kanilang 64th cityhood anniversary ng lungsod. Nagpaabot naman ng pagbati si Mayor Along sa mga bagong kasal kasabay ng pagbibigay ng paalala na ang kasal ay hindi parang pagkain na isusubo at iluluwa kapag napaso. Ito anya ay commitment na panghabang buhay. Walang expiration date at lalong hindi ito nagtatapos sa pagsasabi lang ng I love you. Sa bawat pagsasama, panatiliin ang respeto sa isa't isa at igalang ang asawa. Sinabi pa ng alkalde na mula sa araw ng kasal hanggang sa panganganak, mga serbisyong pangkalusugan, pag-aaral at maging sa hanap buhay at trabaho na maaaring kailangan nakaantabay ang mga proyekto ng pamahalaang lungsod para alalayan sa pagtataguyod ng pamilya. Metro Patrol Beth Samson para sa himpilang metodong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Ngayon naman paring Aldrin, nakyat tayo ng norte. Mahigit 3.6 million pesos na halaga ng illegal na droga na kumpiska isang street-level drug personality timbog sa Abra. Narito ang detalye mula kay Kuyang Ronald Idol Domingo. Idol, naimbag na bigat. Naimbag na bigat sa mas pinaigting na kampanya laban sa illegal na droga ng Police Regional Office Cordillera Administrative Region ay nakumpiska ang nasa 3.6 milyon na halaga ng illegal na droga at naresto ang isang drug personality sa magkaiwalay na operasyon na isinagawa sa lawigan ng Benguet at Abra. Sa Benguet, 16,200 fully grown marijuana plants at 350 marijuana seedlings at 3,000 grams ng dried marijuana stocks na may kabuang standard drug price na 3.6 billion pesos ang nadiskubre sa inilunsad na marijuana eradication operation sa Barangay Takadang at Barangay Proper, Bagyo, Kibungan at sa Barangay Kayapa, Bacon. Ang nasabing operasyon ay naging matagumpay dahil sa koordinasyon at pagtutulungan ng mga operatiba mula sa Kibungan Municipal Police Station, Bacon Municipal Police Station, 1st at 2nd Benguet Provincial Mobile Force Company, Provincial Intelligence Unit at Provincial Drug Enforcement ng Benguet Police Provincial Office, Regional Mobile Force Battalion 15 at Regional Intelligence Division ng PRUCAR at Regional Intelligence Unit 14, Special Operation Unit CAR at Philippine Drug Enforcement Agency PDEA-CAR. Lahat ng nadiskubreng marijuana ay agad na sinunog ng mga operatiba habang patuloy ang masusing investigasyon upang matukoy ang iba pang posibleng plantasyon ng mga marijuana sa mga karatig lugar at mahuli ang mga individual sa sangkot sa pagtatanim nito. Samantala sa Abra, isang 34 years old na lalaki na naitala bilang street-level individual ang naaresto sa isigang bypass operation ng mga operatiba mula sa PDEO at PIO ng Abra PPO, 1st at 2nd Abra Provincial Mobile Force Company, Dolores Municipal Police Station at PDEA Abra sa Barangay Mudiit, Dolores matapos siyang magbenta ng isang sase na pinanghinalang shabu na may bigat na 0.49 grams at standard drug price
na 3,332. Habang naras ang suspect ay nakumpiska rin mula sa kanya ang isa pang sachet ng kilogram shabu na may bigat na 1.78 grams at standard drug price na 12,104 pesos. Ang suspect at mga nakumpiskang ebidensya ay dinala sa kustodya ng PDEO Abra para sa kaukulang dokumentasyon at wastong disposisyon. Ang suspect ay maharap sa kasong paglabag sa 965 ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat pasintirang may tulong lakas, DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Baba tayong Calabarzon. Dalawang kaso ng hiwalay na pamamaril na itala sa Batangas kahapon, mga biktima patay. Naratong report mula kay Kuyang Arman Cambe. Dalawang magkahiwalay na insidente ng pamamaril ang naitala ng Batangas PNP sa lungsod ng Batangas at Tanawan City, kung saan kapwa patay ang mga biktima. Sa lungsod ng Batangas, dead on the spot ang isang nagngangalang John, 37 anyos, nang pasukin ng dalawang armadong kalalakihan ang loob ng kwarto nito habang ito natutulog at saka binaril sa Purok, Barangay Sorosoro, Ilaya na nabanggit na lungsod. Matapos ang pamamaril, mabilis na tumakas sa mga suspect na siya ngayon pinaghahanap ng kapulisan. Sa Tanawan City, patay din na isang nagngangalang Melvin, 32 anyos, ng Barangay Ambulong na nabanggit na lungsod ng baril na hindi pa nakilalang salarin. Ayon sa investigasyon ng mga pulis, isang concerned citizen ang nakakita sa bangkay na nakandusay sa daan. May mga tama ng bala sa baril ang katawan ng biktima. Sa dalawang nasabing insidente ng pamamaril, nagsasagwa pa ng investigasyon ng Batangas Police Provincial Office. Arman Cambe, nag-uulat pa sa pila may todo lakas. DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Akyat ulit tayo ng norte. PNP Gataran Cagayan nasamsamang 129,000 pesos na halaga ng kahoy. Nagbabalik si Kuyang Ronald Idol Domingo. Isang individual ang inaresto ng mga otoridad matapos maatuhan sa illegal na pagtrutroso sa barangay Sidena, Gataran, Cagayan dahil sa paglabag sa Presidential Decree 705 o revised sa First Code of the Philippines at Republic Act No. 9175 o Censo Act of 2002. Kinilala ang suspect na si alias Narding, 35 years old, may asawa, magsasaka at presidente ng naturang bayan. Ayon sa ulat ng Gataran Municipal Police Station, nakatanggap ang himpilan ng impormasyon mula sa isang konsensisya hinggil sa nagaganap na illegal na pagputol ng puno sa nasabing lugar. Agad na rumusponde ang mga tauhan ng istasyon katuwang ang 2nd Mobile Force Platoon ng 2nd Cagayan Provincial Mobile Force Company. Pagdating sa lugar, natuhan ng mga operatiba ang suspect habang hinihiwa ang mga troso ng punong nara gamit ang isang chainsaw. Hiniling ng mga pulis ang kaukulang dokumento mula sa Department of Environment and Natural Resources kaugnay ng autorisasyon sa pagputol ng puno at legalidad ng pammayari ng chainsaw. Subalit nabigo ang suspect na magpakita ng anumang pahintulot dahil dito agad siyang inaresto at pinalam ang kanyang mga karapatang konstitusyonal sa wikang kanyang nauunawaan. Nagpag-ugnayan ang mga otoridad sa Centro Apari, Cagayan para sa opisyal na iskaling. Batay sa isinagawang inventaryo na kumpiska sa operasyon, ang isang unit ng hindi ito 10 piraso ng bilugang troso ng punong nara at siyam na pliches ng punong nara na may kabuang volume na 1,519.91 board feet at kanita yung nagkakalaga ng 129,000 pesos. Ang suspect at mga nakumpiskang kenso ay dinala sa Gataran Police Station para sa kulang dokumentasyon at pagsasampa ng kaso, habang ang mga nakuhang kahoy ay pansamantalang inilagay sa kustodya ng mga opisyal ng barangay Siden para sa wastong disposisyon. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat pa simpilang may tulong lakas, DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balik tayo ng Calabarzon. Isa sa 3 suspect na pumatay sa graduating student sa Rodriguez, Rizal, nahuli na. Nagbabalik si Kuyang Arman Cambe. Isa sa 3 pangunahing suspect na sumaksak at pumatay sa isang graduating student sa Rodriguez, Rizal ang nadakip na ng mga otoridad sa barangay San Jose na nabanggit na bayan. Ang suspect ay isang 16 anyos na dropout student at ayon sa impormasyon ng mga otoridad ay palaging sangkot sa mga gulo sa naturang lugar. Isang kalibre 45 revolver ang na-recover sa possession ng suspect. Matatanda ng biktima na si Jade Kirby Barona ay kasama naglalakad ng kaibigan itong babae ng hold-upin ng 3 suspect at saksakin na isa sa mga ito nang tumangging ibigay ng biktima ang dala nitong bag.
positibong itinuro ng isang witness ang suspect na siya umanong sumaksak sa biktima. Samantalang pinaghanap pa rin ng pulisya ang dalawang kasamahan nito. Arman kami mula Calabarzon, nagulat pa simpila may todo lakas. DWIC nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Balik ho tayo ng Bulacan. Dalawang illegal na baril voluntaryong isinuko sa Bulacan PNP. Nagbabalik si Kuyang Louie Angeles. Dalawang illegal na baril ang voluntaryong isinuko na magkahiwalay na insidente sa lalawigan ng Bulacan nitong nakaraang February 14, 2026 bilang bahagi ng patuloy na kampanya ng kapulisan laban sa illegal na pag-iingat ng baril. Ayon sa ulat ni Police Colonel Restituto Granil, hepe ng Plaridel Municipal Police Station, isang 26 taong gulang na lalaki ang kusang loob na nagtungo sa impila ng pulisya bandang alas 9:45 ng gabi matapos niyang matagpuan ang isang improvised caliber .22 pistol na may isang bala sa loob ng toolbox ng kanyang yumaong ama sa kanilang garahe sa Barangay Parulan, Plaridel, Bulacan, at agad niya itong isinuko sa pulisya para sa kaukulang disposisyon. Samantala, sa ulat naman ni Police Captain Mark Henry Gonzales o IC ng Doña Remedias Trinidad Municipal Station, isang concerned citizen ang voluntaryong po ng isang improvised caliber .22 long barrel firearms na walang serial number, marka sa Barangay Kamatchin, DRT, Bulacan bandang alas 11:20 rin ng gabi matapos niya itong matagpuan habang inaayos ang kanyang storage room na naapektuhan ng ulan dahil sa pangamba sa kawalan ng kaalaman kung kanino ang pag-aari ng nasabing baril, ay minabuti niyang ipagbigay alam at isinumite sa ang naturang baril sa mga otoridad para sa tamang dokumentasyon at disposisyon. Ang nasabing mga baril ay kasalukuyang nasa kustodiya ng kanilang himpilan ng pulisya para sa wastong pagproseso at disposisyon alinsunod sa umiiral na batas. Mula rin sa Bulacan, Metro Patrol Lueles para sa Implementado Lakas, DWIC, Pabrikan Tama, Paglilugod ng Tama. Pinoy Gising! Philippine Standard Time! Yumayahoy na alas 5:47 ng morning. Iba pa mga balita sa pagbabalik ng Pinoy Gising! That time check was brought to you by Sa pagpapatuloy na ating balitaan sa Pinoy Gising sa oras sa alas 5:53 ng morning, dako ulit tayo sa probinsya. High-value individual arestado, illegal na droga at mga bala nasamsam sa San Mateo, Isabela. Nagbabalik si Kuyang Ronald Idol Domingo. Isang high-value individual ang naresto matapos ang matagumpay na pagpapatupad ng search warrant laban sa paglabag sa Section 11 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 sa Barangay 4 San Mateo, Isabela. Ang operasyon ay sinagawa ng pinagsalid na pwersa ng San Mateo Municipal Police Station, katuwang ang PIU Pideo ng Isabela Police Provincial Office at PIT Isabela West RIU2 at ang Philippine Drug Enforcement Agency Region 2. Ang nasabing operasyon ay batay sa search warrant na issue ng RTC Branch 40 Kawayan City noong January 26, 2026 na nagresulta sa pagkakaso ng suspect na kinilang si alias Tantan, 38 years old, lalaki, binata, at residente ng Barangay 4 San Mateo, Isabela. Nasamtam mula sa suspect ang sumusunod na mga independensya, isang itim na transparent plastic sachet, isang itim na transparent na plastic toolbox na naglalaman ng 32 piraso ng heat seal transparent plastic sachet na may lang shabu na may tinatayang bigat na 20.21 grams at kabuang standard drug price 131,000 pesos, isang heat shield sachet na naglalaman ng ilang tuyong dahon ng marijuana na may bigat na 1.97 grams na may standard price na 1,000 pesos at isang timbangan. Bukod dito sa isinagawang premyo, search ay nasamsam din ang 20 piraso ng glass cutter, isang self-sealing transparent plastic bag na naglalaman ng 17 piraso
ng bala ng caliber 9mm, 5 piraso ng bala ng kalibre 45 at 2 piraso ng bala ng caliber 22. Ang naturang operasyon ay malinaw na nakaugnay sa PNP Focus Agenda na ipinapatupad ng Police Regional Office 2 particular sa pagpapatupad ng Republic Act 9165 at pagtutok ng high-value individuals upang maputol ang supply chain ng droga. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat pasimpilang may tulong lakas, DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Ngayon naman, totoo nga ba na maaaring maging sintomas ng serious health condition ang pagkakaroon ng bad breath? Tara, let's prove it. Laging pinapaalala sa atin na mag-toothbrush ng 3 beses sa isang araw para maiwasan ang pagkabulok ng ngipin. At higit sa lahat, hindi bumaho ang ating hininga. Pero posible nga ba na ang pagkakaroon ng bad breath ay more than just cavities? Totoo nga kaya na maaaring sintomas ito ng mas malalang kondisyon? Tara, let's prove it! Bago maniwala sa mga claim-claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Ayon sa dentista na si Dr. Regina Marie Almoneda sa isang episode ng Life Balance, posibleng dulot ng systemic diseases katulad ng lupus, diabetes at stroke ang pagkakaroon ng bad breath ng isang tao, kahit na conscious naman sila sa kanilang oral health. Possible yan, may systemic diseases din siya. Kaya kailangan, kung halimbawa, lagi naman ako pupunta sa dentista, so wala naman ako sira ng ngipin para magkaroon ng bad breath. Tapos lagi naman ako nagpapalinis, baka systemic. So pwede na tayong pumunta rin, magpakonsulta sa doktor. Bukod pa riyan, meron din itong kinalaman sa ating food intake. Ayon kay Doc, maaring magdulot ng hindi kaaya-ayang amoy sa bibig ang acid mula sa pagkain. Kaya kapag umakyat ito, higit sa lahat, huwag kalimutang uminom ng sapat na dami ng tubig. Not only to stay hydrated, pero dahil natural cleanser din kasi ang tubig. Pinoy Gising! Samantala, sa ating showbiz news, bebot trend ni na Jeneline Mercado at Dennis Trillo, kinagiliwan po ng netizens. Narito si Mima Anton. Mga latest na pinag-uusapan, mga latest na pinagchichismisan. Pinoy Gising! Showbiz Spotted! Para sa aking balitang showbiz, kinagiliwan ng mga netizens ang bebo trend ng aktres na si Jeneline Mercado. Sa Instagram post ni Jeneline, bumungad ang face card niya sa video. Laking gulat ng netizens na mag-transition ang video sa bebot version nito at bumulaga naman ang kanyang mister na si Kapuso Drama King Dennis Trillo habang nakabihis pambabae. Umani ng samot-saring reaksyon mula sa mga netizens sa nasabing video. Sabi ng isang commenter, magkamukha naman talaga, parehong maganda. Sabi naman ng isa pang netizens, kakatuwa naman at nakaka-good vibes. At iyan ang aking balitang showbiz. Pasimpi naman to ng lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Thank you, Mima Anton, at good morning po sa lahat na nakikinig sa atin. Kuyang Nelson Malinaw, si Virgie Jarvis, Mama Erna Cabraz, Mama Sue, Susan Neronimo, nandiyan din si Kuyang Fernando Mijares, Tristan Wyatt Gulay, si Batman at si paring JB Valdez at ang mga kasama niya sa BFP Nueva Ecija Provincial Office, sa mga nanonood din sa Facebook at sa nanonood din sa YouTube at nakikinig sa atin sa radyo. Maraming salamat sa inyo, walang sawang pagsubaybay, paikinig at pagtitiwala. Bago tayo pansamantalang magpaalam, tayo po ay magpatama quote for today. Walang date noong Valentine's Day? Huwag mag-alala, darating din ang nararapat sa iyo. At yan na po ang kalipunan ng mga balita tinapok natin sa Pinoy Gising sa DWIZ Radio Channel 23. Palala po, coding natin today, Monday. Mga plaka nagtatapos sa number 1 and 2. Bawat paglabas mula alas 7 hanggang alas 10 ng umaga at alas 5 hanggang alas 8 ng gabi. Antabayanan po ang susunod programang Pasada Balita kasama sina Kuyang 3-5, Johnny Banyas at Drew Nasino. Makalipas lamang po ilang paalala. Maraming salamat Pilipinas. Ako po niya nakasama hanggang bukas. Ako po si Daro Justin, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Good morning!